Ipatutupad na sa taong ito ng Metro Manila Development Authority ang hakbangin upang maibsan ang problema sa baha sa Kamaynilaan. Pangunahin dito ang pagbuhay ng mga estero at daluyan ng tubig. Muli, si George Bandola. Sisimulan na ng Metro Manila Development Authority na linisin ang mga waterways o daanan ng tubig sa Metro Manila. Nangangahulugan lamang ito na kailangang alisin o ilipat ang higit sa 100,000 pamilyang naninirahan sa Ilog o Creek. Ayon sa taon gagawin ng programa, 10 bilyong piso kada taon ang inilaan para dito. Sila na rin po yung lumalapit sa amin na ang kanila po mga waterways ay nagbabara at nagiging dulot nga ng ating pagbabaha sa Metro Manila. Ginagawa natin ito, pero bakit may mga barangay pa rin na talaga? Ay meron po tayo kasing mas malaking gagawin. Aalisin natin ang ating po mga informal settlers sa ating kailugan. So that's one big thing that we have to do in the next 3 years. At ito po, nakita natin na ang mga tao naman ay nagiging mas knowledgeable na about garbage. Samantala, bahagi ng paglilinis ng MMDA, kinilala nito ang 3 barangay at isang private subdivision bilang pinakamalinis at maayos na pamayanan. Tauna ng pa-contest na ito ng MMDA. Tumanggap ng tig 1 milyong piso ang mga nanalo mula sa 37 finalists sa 1,700 barangay sa Metro Manila. Talaga hong walang humpay na pagmamonitor ito na ginawa naman natin for 2 years at nakita naman natin ano ang naging epekto nitong ating paglilinis. Next year ang program, yung di dapat yun nakukonvert niya yung mga basura niya into reusable product. Hindi ko rin napasalamatan kanina yung Muntinlupa, sila yung nagsimula ng plastic ban, nanalo sila ng Galing Pook Award ngayon. So marami ng mga cities na may plastic ban. So next year ang i-aspire natin ay yung mga basura mo, i-convert mo into another item, bags o kung ano man. 7 buwan tumagal ang pa-contest ng MMDA. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.